Si Pusing, ang itim na kuting. Isang maligaya at masiglang araw na naman sa Animalandia, kung saan lahat ng mga hayop ay masayang nagsasama-sama at nakikihalubilo sa isa't isa. Sama-sama ang mga magkakaibigang hayop na naglalaro, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ang mga magkakaibigang ibon ay maligayang umaawit sa mga puno. Ang mga aso ay masayang naglalaro kasama ang kani-kanilang mga kaibigang hayop. Ang mga isda at iba pang mga yamang dagat ay sama-samang lumalangoy sa kailaliman ng tubig. Ang tunog ng mga tawa at kasiyahan ay umaalingaw-ngaw sa buong kapaligiran. Masaya at mayroong pinagkakaabalahan ang lahat. Ngunit natigil lamang ito nang dumating si Pusing, isang itim na kuting. Napatigil ang mga hayop na kanina nagkakasiyahan. Ang kanilang mga ngiti ay napalitan ng takot at pangamba, habang ang iba ay galit at nakasimangot na lumalayo kay Pusing. Ganitong mga eksena ang nararanasan ni Pusing, kung kaya't naging tahimik at mahiyain siya. Kaya naglakas loob siyang makipag-usap sa mga hayop dahil wala siyang ibang kaibigan kung hindi ang mga itim na pusa rin. Kaya na siya, magtago kayo! Sigaw ni Kokak, isang palaka. Tumalon-talon siya at nagpakalayo-layo sa kinaroroon ni Pusing. Sandali, Kokak. Gusto ko lang naman makipagkaibigan. Nagmamakaawang sambit ni Pusing, ngunit hindi na siya pinatapos nang magsalita si Cory, isang unggoy. Umalis ka na rito, Pusing! Anong kamalasang dadalhin mo sa amin? Galit na wika nito habang tinataboy palayo ang kawawang kuting. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Paliwanag ni Pusing nang siyang pinutol naman ni Luningning, isang koneho. Mas mabuti pang umalis ka na, Pusing. Alam ng lahat dito na kamalasan at kasamaan lang ang dala mo at ng buong lahi ng mga itim na pusa. Hindi namin gusto makipagkaibigan sa'yo dahil mapapahamak kami at baka kung ano pang masamang mangyayari sa amin. Natatakot na paliwanag niya. Kaya nga! Umalis ka na! At baka makasikat pa ng kadiliman gamit ang itim mong maika! Nakakatakot siyang tingnan. Ayoko Baka isumpa niya ako. Sabi ng inay, kamatayan daw ang dala-dala nila. Ang kaninang masaya at maingay na kwentuhan, tawanan at kantahan ay napalitan ng mga bulong-bulungan. Itinuturing kasi ng lahat na malas at mayroong masamang kahulugan ang mga itim na pusang katulad ni Pusing. Kaya iniiwasan siya ng ibang mga hayop. Ito na ang konsepto na patuloy na pinaniniwalaan sa buong kahayupan ng Animalandia. Simula pa noon hanggang ngayon. Walang katotohanan niyan. Hindi totoo ang mga sinasabi nyo. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa inyo. Hindi ko kayo sasaktan o isusumpa. Hindi ako masama. Malungkot na umuwi si Pusing. Pagod at walang gana. Taliwas sa kagandahan ng panahon. Hindi niya namalayan na sinusundan pala siya ni Unis, isang usa. Sa kabila ng takot sa mga sabi-sabi at paniniwala, ay nahabag ito sa itim na pusa, kung kaya't sinundan niya ito. Napansin naman siya ng pusa. Umatras si Unis. Takot pa rin, ngunit naglakas loob siya na magsalita. Nag-usap silang dalawa ng masinsinan. Hindi totoo ang mga sinasabi nila, Unis. Hindi ako naghahatid ng malas. Lalo pa ng kamatayan o kung ano-ano pang masasamang bagay. Malungkot na kwento ni Pusing habang sila ay nakaupo sa ilalim ng isang puno. Tahimik lamang na nakikinig si Unis. Pinapakiramdaman ng mga bagay-bagay. Habang patagal ng patagal at napapadalas ang pagkikita ni Unis at Pusing, ay napapansin niya na tila wala namang katotohanan ang mga paratang sa kanya. Mabait at masaya naman palang kasama si Pusing. Hindi totoo ang mga paratang nila sa kanya. At napagdesisyonan ni Unis na ipakita sa buong Animalandia ang pagiging magkaibigan nila ni Pusing. Lumipas pa ang ilang mga araw ng paghihintay ng mga hayop kung may mangyayari bang masama kay Unis sa pagiging malapit nito kay Pusing. Ngunit wala namang nangyayari. Sa halip ay naririnig lamang ng mga hayop ang masayang tawanan at hagikika nila habang sila'y nag-uusap at naglalaro. Dahil dito, nagsimulang lumapit at naglakas
loob ang iba pang mga hayop na kausapin at kaibiganin si Pusing. Pasensya na, Pusing. Maling-mali kami sa panguhusga sa'yo. Sana mapatawad mo kami. At dito nila napagtanto kung gaano sila kamali sa panghuhusga nila rito. Nabinasi lamang nila sa mga kwentong hindi naman nila alam kung may katotohanan ba o wala.